Magandang gabi pong muli sa inyong lahat, Brother Edgar and Pastor Nanding. Hindi ko alam kung meron pang ibang naka-join. Okay, so sige po. Pansamantala, ako muna uli ang mag-discuss ngayong gabing ito. Si Pastor Claude ay kasalukuyang naipit sa biyahe. Papauwi siya ng Atimonan, Quezon. So, sinalo ko muna uli pansamantala ang gawain. Okay, so salamat po. Tayo po magpapasimula na sa ating gawain, 8:04. Ating ipagpapatuloy ngayong gabi ang mga talatang naiwan ni Pastor Claude. Nasa verses 9 to 10 tayo ngayon. Okay, samahan po ninyo ako sa ating panimulang panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli Panginoon sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama sa amin, sa patuloy na pagkakaloob mo ng panahon upang maipagpatuloy namin ang daily devotion na ito. Panginoon, mangusap ka sa aming lahat, sa mga kapatiran, sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar na makakakita ng live. Panginoon, mag-join po sila at matuto sa aming pag-aaral. Napapansin namin, Panginoon, na unti-unting nauubos pa rin ang mga taong nagtitiyaga at nagbibigay ng commitment sa pag-aaral. Panginoon, ko po ang patuloy na mangusap sa kanila upang patuloy silang magbigay ng panahon upang matuto sa pag-aaral na ito. Samahan mo kami sa gabing ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magturo sa amin upang kami ay maunawaan ang salitang ito at patuloy na makapaglingkod sa iyo at makapagbigay ng kapurihan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral verses 9 to 10 ng Kabanatang 58. Bago po yan, atin mo nang i-recap sa mandali ang mga nakalipas sa talata na natalakay ni Pastor Claude. Ang natalakay niya kagabi ay verses 7 and 8. Okay, ang verses 7 and 8 ay kahanay noong isang grupo ng talata na nagsimula sa verse 6 na nagpapakita at nagtuturo o nag-aakit sa mga tao na ipakita ang kanilang pananampalataya. Magandang gabi, Irene. Salamat sa iyong pag-join. Okay, hinihingi ng Diyos o ni Propeta Isaiah sa mga tao na ipakita ang kanilang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuti. Magandang gabi, Pastor Claude. Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga taong naapi, sa mga nabilanggo at sa bukal sa puso na pagtulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Doon sa verse 7, ang sabi na ni Propeta Isaiah doon, ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin, ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit, at sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Ayan. Ito ay kaugnay din noong binabanggit ni Santiago na paraan ng pagtulong o pagpapakita ng tunay na pananampalataya. Yung ating nababasa lagi sa Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang pangkalahatang konteksto nito ay doon sa mga taong nagsasabing mga mananampalataya, subalit hindi naman gumagawa ng mabubuting bagay sa kanilang mga kapwa-tao. Kaya ang sabi ni Santiago doon sa chapter 2 verses 5 to 7, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit, hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? So itong binabanggit dito ni Santiago ay kaugnay ng binabanggit ni Propeta Isaiah sa mga nakalipas na talata. Ipinapakita ng mga talatang ito, maging yung susunod na talatang pag-uusapan natin, yung verses 9 and 10, kung ano yung naisin ng Diyos na maging uri ng buhay, uri ng karakter o katangian ng mga taong sumusunod sa Kanya o ng mga mananampalataya sa ating kapanahunan. Ayan. Okay, so
Doon sa verse 8, sinabi niya na kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag ang sa inyong unahan, ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Ito yung resulta doon sa ginawa sa panawagan ng pagtulong sa verse 6 and 8. Verse 6 and 7. Makikita natin dito na ang Diyos ay nagkakaloob ng biyaya, ng pabuya. Hindi man literal na reward na bagit ito ni Pastor Claude kagabi, hindi naman, alam natin na sa lahat ng ginagawa nating mabuti, ang Diyos ang nakakaalam kung paano niya ito ibabalik sa atin. Ang problema sa mga tao, gagawa pa lang ng mabuti o pinaplano pa lang mag-isip na gumawa ng magagandang bagay, ang iniisip na kaagad, ano yung resulta, ano yung mapapala, ano yung pakinabang. Yun po yung maling-mali na kaisipan ng mga tao. No po? Dito makikita natin sa mga talatang ito na yung mga taong gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, hindi nag-isip ng anumang kapalit, sa huli ay ang Panginoong Diyos ang bibigay ng pabuya para sa kanilang lahat. Magandang gabi, Ate Angie. Salamat at nag-join ka sa pag-aaral natin ngayong gabing ito. Kapatid ni Sir Irene at kasalukuyang nasa Vietnam. Ayan. Okay, punta po tayo sa talatang Siyam. Ang sabi dito, sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin kapag kayo'y humingi ng tulong. Sasabihin niya, naririto ako kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling. Pansinin natin dito, ang talatang Siyam ay may dalawang bagay. Una, may pangako ang Diyos na gagawin siya sa atin. Diringgin niya ang ating mga kahilingan or sabihin na natin yung ating mga panalangin. Pero mangyayari yon, mayroong kondisyon. Kasi nga, ang konteksto ng mga talata na ito, mayroong panlalamang o may mga maling gawain na ginagawa ang mga tao. Kaya ang sabi ni Yahweh, parang pagpapatunay na binabanggit doon sa verse 8, na ito ang makakamit ninyo. Gagawin ko ito sa inyo kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito. May ganoong sitwasyon ang talatang ito. Wag po tayong magkakamali, hindi po ito kaugnay ng kaligtasan. Kasi baka ma-equate natin, baka maitulad natin sa usapin ng kaligtasan. Ang usapin po ng kaligtasan ay walang hinihinging kapalit ang Diyos. Tanging pananampalataya lamang na sa Kanya rin nagmula. Ito po ay praktikal na pamumuhay ng mga Israelita nung kapanahunan ni Isaiah at nating mga mananampalataya sa kapanahunan. Ngayon, hindi po ito salvation, hindi po salvation ang pinag-uusapan, kung hindi yung kanilang pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Parang yung sinasabi ni Santiago, pamumuhay bilang mananampalataya. Ang salvation po, walang kondisyon, pananampalataya lang. Pero ito, dahil ito ay tumutukoy doon sa pagpapala o doon sa tulong na ibibigay ni Yahweh sa mga tao. Ayan. Ating isa-isahin ang nais na ipahayag dito ng Panginoong Diyos. Ang talata ay nangangako ng isang direktang pangako na tumutugon sa relasyon ng Diyos kapag iniayon ng kanyang bayan ang kanilang buhay sa kaniyang mga prinsipyo at katarungan at habag. When we Christians or when we believers align ourselves with the way of the Lord, siguradong pagpapalain tayo ng Panginoon. Indirectly, hindi man natin inaasahan ang pagpapala ng Diyos. May sinasabi sa Bible, kung yung mga hindi mananampalataya, tinutulungan niya, pinagpapala niya, lalo na tayong mga mananampalataya na sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin, ang pagsunod kay Yahweh ay lagi ng may kapalit na pagpapala buhat sa Kanya. Hindi po ito prosperity teaching, ito po ay biblical blessing. At ito nababanggit lagi ni Pastor Claude, yung binabanggit nga niya na paborito niyang quotation. Sa theology, ang tawag po dito ay ito yung justice of God. Itong hustisya ng Diyos. Pag ikay sumunod, pagpapalain ka. Pag ikaw ay matigas ang ulo, pwede kang parusahan ng Panginoong Diyos.
Ayan, itinatampok po sa talatang ito ang kahandaan ng Diyos na tumugon sa kaniyang bayan at ang mga kondisyon para maranasan ang kaniyang presensya. Ang talatang ito ay isang pagpapatuloy ng mga pagpapalang dumadaloy mula sa pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ang bayan ng Diyos ay tumawag sa Kanya, nangangako siyang sasagot sa pamamagitan ng mga salitang nakapagpapatibay. Ang ganda ng sinasabi, narito ako, I am here. No? Narito ako. Ito ay sumasalamin sa isang malapit at matalik na relasyon kung saan nadarama ang presensya ng Diyos at malinaw ang kaniyang patnubay. May binabanggit doon, I think Isaiah somewhere, no? Na pag ang Diyos ay hindi malayo, malapit ang Diyos sa atin at ano man ang ating sabihin, ano man ang ating hingin sa Kanya ay siguradong maririnig niya. Gayunpaman, kasama sa talata ang isang kondisyon na kagaya ng binabanggit natin kanina, ang pag-aalis ng pang-aapi, malisyosong pananalita at mga hindi makatarungang kilos. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, sabi sa talata, maling pagbibintang at pagsisinungaling. So ito yung mga ugali ng mga tao na ginagawa o nakasanayan sa kapanahunan na iyon. At kung ating uobserbahan ang mundo ngayon, pwedeng ganito rin ang ginagawa ng mga tao kahit na mga mananampalataya. Nang aapi, nagmamataas, nagbibintang o humuhusga sa mga tao. At ito ay tumutukoy na rin sa pagsisinungaling. Tinatawag ng Diyos ang kaniyang bayan sa isang buhay na may integridad at katuwiran. Ayaw ng Diyos na ang buhay ng mga mananampalataya o ng mga taong sumusunod sa Kanya ay magkaroon ng anumang dungis. Bakit kaya? Dahil dala-dala natin ang pangalan ni Kristo. Christ-like name, Christ-like character. So, ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay mapagmahal, kailangan tayong mga tao ay magkaroon din ng ganoong pananaw. Magandang gabi, Pastor Ruel. Salamat sa iyong pag-join sa ating pag-aaral. Ayan, ang ugaling ito o katangiang ito ay tumutugma sa utos ng Diyos. Pangalawang dakilang utos ng Diyos, yung nagsasabi na mahalin mo o ibigin mo ang ibang tao gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang anumang ginagawang mabuti o maganda sa tingin ng ibang tao ay baliwala kung sa puso naman natin ay napupuot tayo. Tatandaan natin yan. Maraming taong mapagkunwari, kunwari ay matulungin, mabait, pero kung sa puso naman natin ang laman ay hindi maayos, kung tayo na may napupuot o meron tayong anumang hibla ng pagmamalaki, hindi po ito nakakalugod o hindi ito katutuwaan ng Diyos. Sa huli ay baka tayo mapahamak pa sa mga ganitong bagay. Kaya sa talatang ito, ipinahayag ni Yahweh ang kanyang malinis at tunay na layunin sa kanyang mga tagasunod. Ang gusto ng Diyos, kung tayo gagawa ng mabuti, tunay na nagmumula sa ating mabuting puso. Hindi mapagpaimbabaw. Dahil alam ng Diyos na baliwala ang anumang ginagawa nating mapagpaimbabaw. Kung ating papansinin doon sa mas malawak na pag-aaral ng Matthew 7 verses 21, 22, and 23, yung mga nagsasalitang tao doon, mga lingkod ng Diyos, nagsasabing lingkod ng Diyos sa iglesia. Subalit pag pinag-aralan mo, sila'y gumawa ng mabubuting bagay dahilan sa intensyon nila na makapasok sa langit. Nangunguna sa kanila yung intensyon, yung purpose talaga, which is selfish, makasarili. Hindi nila intensyon na maglingkod sa Panginoon o sa mga tao. Hindi nila intensyon na bigyang karangalan ang mga tao. Nakakalungkot po sa kapanahunan ngayon, maraming ganyan. Laman ng simbahan, laman ng maraming gathering or fellowship, laman ng discipleship, tumutupad sa mga gawaing pangministeryo, pero ang puso ay nakatingin sa sariling kapakinabangan. Ang tawag po dyan ay narsisismo, narcissistic attitude. Sarili lamang ang tinitingnan. Hindi po yun magbibigay ng kaluguran sa Panginoon at sa dulo hindi magdadala sa atin ng mabuting resulta.
Ang pagtatakwil sa pang-aapi, maling pagbibintang o pag-iisip sa ating kapwa, ang pagsisinungaling ay hindi magdudulot ng maganda. Kaya ang sabi ni Yahweh, tanggalin ninyong lahat ng ito. At pag ito'y nangyari na andyan ang pagpapala, ibibigay ko sa inyo. Alam ng Diyos kung ito'y totoong wala sa ating mga puso. Mayroon mang hairline ang tawag natin, gabuhok na sitwasyon na mayroon kang pang-aapi, mayroon kang pag-iimbot sa kapwa mo, hindi makakalusot kay Yahweh. Ang tinatawag dito ni Yahweh na sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ay isang 100% buong buo, tunay na kalinisan ng puso, ng isipan at ng pagkatao. Okay, magandang gabi Ate Rose. Okay, salamat sa pag-join sa ating daily devotion. Posibleng ito ang isang dahilan kaya hindi hinayaan ng Panginoong Diyos na ang maging paraan ng kaligtasan ay ang sarili nating mga gawa. Sa halip, ang ginawa ni Jesus sa krus ang naging pamamaraan. Dahil, okay, sabi ko kanina, wala itong connection sa salvation, pero iniuugnay ko po doon. Alam nating lahat na ang pamamaraan, ang tanging pamamaraan sa kaligtasan ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesus. At ang pananampalataya na ito ay nagmula sa kagandahang loob ng Diyos. Kung ang pananampalataya ay nagmula sa gawa ng mga tao, posibleng kahit ang pananampalataya ay pekein o maging huwad sa puso ng mga tao. Bagamat sa panahon ngayon, maraming mga huwad na pananampalataya. At posibleng dahil sa pananampalataya ng mga tao, itong mga taong ito ay maging mapagpaimbabaw at mapagkunwari. Yun po yung nature. Sa kasalukuyang panahon, maraming ganyan. Kaya hindi hinayaan ng Diyos. Ayon sa Ephesians chapter 2 verse 9, ito'y hindi dahil sa inyong mga sariling gawa. Kaya wala kayong dapat na ipagmayabang. Ang Diyos ang gumawa. It's not our good works, but the finished works of Christ. So, ayan. At ang dahilan, itong pinag-uusapan natin dito, bagamat ito nangyari sa lumang tipan, yung kaligtasan ay nangyari sa bagong tipan, pero kaya natin iniuugnay ang aklat ni Santiago, nandun ang application lahat. Ano mang gagawin natin, dapat nagmumula sa ating puso. Tapat, malinis, hindi iyong mapagpaimbabaw. At alam natin na binabanggit dito kung ano ang resulta nito sa ating mga buhay. O kung paano nito mapasasaya ang puso ng Diyos. Ayan. Ito'y kaugnay din ng binabanggit sa Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Ang sabi dito, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Makikita natin dito at mauunawaan na yung binabanggit sa panimula ng verse 9 na kung tayo'y tatawag, siguradong tayo ay maririnig ng Diyos. Kung tayo'y lalapit sa Kanya, hindi niya tayo itatakwil. Pero at the same time, nandoon yung sitwasyon na gusto ng Diyos na mangyari sa ating pagkatao. Ang sabi niya doon, upang siya'y huwag makinig, may binabanggit dito, kung pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli. Naging sa sitwasyon na ito, lumalabas na nakatago ang mukha ng Diyos. Ibig sabihin, hindi niya tayo tinitingnan, hindi niya pinapansin ang ginagawa nating mabubuti. Bakit? Kasi hindi totoo sa ating mga puso. Pero again, gaya ng binabanggit sa talata, kung totoo sa ating puso ang ating ginagawang pagmamahal, pagmamalasakit sa tao, papakinggan ng Diyos ang ating mga dalangin, ang ating mga kahilingan sa Kanya. Baka kaya hindi natin nararanasan ang mga pagpapala o mga blessing na ating hinihingi dahil mayroong problema sa ating puso, sa ating pagkatao. So napakalinaw dito,
In contrast with the teachings of the prosperity churches, hindi po yung pagdideclare, hindi yung pagbibigay ng pera sa church, hindi yung pagbibigay o pagtatanim ng pera sa pastor ang kaparaanan ng Diyos para pagpalain ka. Kung hindi yung paggawa ng mabuti sa kapwa, paggawa ng mabuti na isang tunay, isang tapat, may integridad ayon sa kaparaanan ng Diyos. Gawin po natin ito mga kapatid. Maging totoo po tayo at ang Diyos ay hindi bingi, ang kamay ng Diyos ay hindi maigsi. Nakakakita ang Diyos, hindi niya itatago ang mukha niya sa atin. Ayan. Okay, so napakalawak, napakalinaw ng kaugnayan nito sa Diyos dahil ang Diyos ang nangungusap sa atin na gawin ang mga bagay na ito. Siya ang nagsisilbing gabay, siya ang nagtuturo sa atin. Ang nais lang ng Diyos ay sundin natin ito. Tayong mga mananampalataya sa kapanahunan ngayon, gawin natin at sundin natin ito, ipamuhay natin ito sa ating pangkasalukuyang buhay bilang mga mananampalataya. Bagamat ang talata ay nasa konteksto ng lumang tipan sa pang-aapi na ginagawa ng mga Israelita, ilapat natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya na tagasunod ng Panginoong Hesus. Yan, at napakalino ng napakaraming binabanggit sa Biblia na ang Diyos ay hindi makakalimot. At binabanggit niya na hindi mararanasan ng mga tao ang anumang kahihiyan o mga kahirapan kung tayo'y susunod sa Kanya. Yan yung equilibrium ng Diyos no? Yung sinasabi nating justice, ito yung sinasabi ni Pastor Claude na quotation, na pag ikay sumunod, pagpapalain ka, pero pag sumuway ka, pag matigas ang ulo mo, ay baka makaranas ka ng kabigatan sa buhay mo. Nakakalungkot pag ang isang tao na ay nakakaranas, lalo na kung mga mananampalataya ay makakaranas ng mga kabigatan sa buhay. Okay kapatid, i-assess natin ang ating sarili. Mayroon bang mga aspeto sa iyong buhay kung saan kailangan mong alisin ang pang-aapi? Nang-aapi ka ba? O nawawalan ka ba ng katarungan sa paghusga mo o sa pakikipag-usap mo sa ibang tao? Meron ka bang anumang sitwasyon o kaganapan sa buhay mo na nagiging mapagmataas ka? Paano mo ipapakita ang iyong pakikitungo sa iba bilang isang mananampalataya? Yung patutuon natin, yung ating relasyon sa Diyos ay pwede nating ipakita sa pamamagitan ng pagiging totoo, ng pagiging mapagmahal sa ibang tao. Bakit hindi natin ito gawin? Upang maranasan natin ang mga buhay na nagmumula sa Diyos, kalugod-lugod at nakapagbibigay ng karangalan sa Kanya at nagsisilbing mabisang patutuo sa ating pamayanan. Okay, so punta po tayo sa verse 10. Kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sakatanghaliang tapat. Okay, so itong verse 10 ay halos kapareho ng tema ng verse 9, no? So again, may pangako pero may condition. Ang tawag ito ay if conditional statement. Sabi doon sa English, and if you spend yourselves in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness and your night will become like the noonday. Yung mga salitang hungry, oppression, very familiar sa akin nung kapanahon nang hindi pa ako mananampalataya. Kasi ang laging ipinagdidiinan, tinuturo sa amin ay the oppression of the marginalized society. Yung pang-aapi sa mga nasa laylayan ng lipunan, which is actually nangyayari pa rin sa kasalukuyang panahon. So dito sa talatang ito, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin, pansinin natin yung salitang kusang loob. Hindi ipinilit, hindi iniutos, hindi motivated ng anumang reason, kung hindi kusang loob. Yan, hindi kinakailangang sabihan or utusan, kusang loob ng gagawin. Yan.
binibigyang diin ng talatang ito ang mga pagpapalang nagmumula sa pamumuhay ng mahabagin at walang pag-iimbot. Nagpapakita ito ng malinaw na larawan kung paanong binabago ng liwanag ng Diyos ang buhay ng mga naglilingkod sa iba na may tunay na pagmamahal at pangangalaga. Ipinagpapatuloy ng talatang ito ang paglalarawan ng Diyos sa tunay na pagsamba na binibigyang diin ang panawagan na aktibong pangalagaan ang mga nagugutom at inaapi. Ang pariralang gugugulin ninyo ang inyong sarili ay nagmumungkahi ng malalim na antas ng pangako. Hindi lamang pagbibigay ng mga mapagkukunan kundi pamumuhunan ng oras o pagkakaloob ng isang banal, isang kompletong panahon, lakas at pagmamahal sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iba. Kapansin-pansin ang pangakong sumusunod. Ang mga nagbubuhos ng kanilang sarili para sa iba ay makikita ang liwanag ng Diyos na sumisikat sa kanilang buhay. Ito'y napakalaking pagpapala. Ang sabi doon, ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng katanghaliang tapat. Alam natin yung araw, yung katanghaliang tapat, yung liwanag, yung sikat ng araw, ito'y simbolo ng kaligayahan na parang walang anumang shadow, walang anumang anino ng kapanglawan o kalungkutan sa buhay mo. Samantalang yung gabi, ito ay simbolo ng kalungkutan o parang katahimikan na hindi mo maipaliwanag. Pero ang sabi dito, pagliliwanagin ka ng Diyos. Kaya ang ganda sa English then your light will rise in darkness. Ang kaliwanagan mo ay sisikat buhat sa kadiliman. May sitwasyon ka bang madilim, may pinagdaraanan ka bang kahirapan o mga mabibigat na sitwasyon sa buhay mo? Kung kusang loob mong pakakainin ang mga nagugutom, pagliliwanagin ng Diyos ang iyong buhay, kagaya ng liwanag sa katanghalian. Ayan. Okay. So again, the same context, yung kapanahunan ng Israel na sila'y tumutulong pero hindi bukal sa kanilang puso. Naalala ko sa pagkakataong ito si Rahab. Kung maalala natin, isang prostitute. Hindi siya Israelita. Prostitute, outcast, masamang babae. Pero nung lumapit sa kanya sina Caleb para sila sina Joshua para sila itago doon sa mga hintil, sa mga taga-Kanaan, hindi nakiusap itong mga lingkod ng Diyos. Kusang loob silang itinago, inampon, tinulungan ni Rahab. At dahil doon, siya'y pinagpala ng Diyos. Yun po yung isang napakalalim na larawan ng kusang loob na pagtulong. Ang dalangin natin, tayong mga mananampalataya, magkaroon ng ganiyang puso. Na hindi na kailangan tingnan kung sino ang tutulungan, kung sino ang bibigyan, at sa dulo ng lahat ng ating gagawin, ang Diyos ang bahalang magpala sa atin. Ito ay hindi lamang usaping sa salita ng Diyos, kung hindi ito ay usaping teolohika bilang buhay, resulta ng mga mananampalataya, resulta ng pagiging Kristiyano, at ito'y usapin ng malalim na pakikihalubilo ng testimonya bilang isang tunay na binago ng Diyos, the Christ-like character na siyang ipinunla sa atin ng banal na spirito. Ito yung bunga ng ating pananampalataya. Fruit of thanksgiving, fruit of the Holy Spirit sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Okay. Kaugnay na talata nito, ang Kawikaan 11:25. Ang taong mapagbigay ay uunlad, ang nagpapaginhawa sa iba ay magpapaginhawa. Then, binabanggit dito na kung may gagawin, parang what you sow, what you reap. Pag may ginawa kang mabuti, makakaranas ka ng mabuti. Pero tatandaan natin, ang binabanggit na mabuti ay hindi simpleng mabuti. Hindi mabuti sa paningin ng tao o sa paningin ng mundo. Mabuti sa ating sariling puso nagmumula at na mabuti sa patingin ng Diyos.
Matthew chapter 5 verses 14 to 16. Tinatawag ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na ilaw ng mundo. Hinihikayat silang hayaang sumikat ang kanilang ang kanilang ilaw sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Okay, napadaan si Christopher Marlon Nico. Kung hindi ako nagkakamali ay katrabaho ko siya dati sa Singapore. Ayan, sana hindi ako nagkamali. Welcome kapatid. Okay, Lucas chapter 6 verse 38. Ipinangako ni Jesus na ang mga nagbibigay ng bukas palad ay tatanggap din ng sagana. Yan. And then again, Santiago chapter 2 verses 15 to 17. Ang pananampalatayang walang gawa, lalo na ang mga gawa ng habag ay patay. Ayan. Okay. So, again, ito'y buhay nating mga mananampalataya. Bilang, kung ikay tunay na Kristiyano, dapat kakitaan ka ng ganitong ugali. Kung ikay tunay na mananampalataya at ikay tunay na sumusunod sa Panginoong Hesus, dapat ang binabanggit ditong magagandang ugali, pagtulong sa kapwa, pagpapakain sa nagugutom, pagbibigay ng damit sa mga hubad, ay gawin natin. Kusang loob, hindi naghihingi ng kapalit, hindi nagmamalaki o nagmamayabang, hindi nagiintay na mapapurihan. Sa halip, ginagawa upang maparangalan ng Diyos. At tatandaan nating lahat, ang mapagmahal na Diyos ang gaganti sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa nating mabuti at nakapagbibigay ng karangalan sa Kanya. Ang mga talata po ito ay nananawagan sa hindi lamang sa mga Israelita, kundi sa ating mga mananampalataya. Tuparin natin ito, gawin natin ito. At sa pamamagitan nito, bigyan natin ng karangalan ang Panginoong Hesus. Ipakita natin na tayo'y tunay na mga mananampalataya. Okay, so nakita ko ang... Ayan, magandang gabi, Leia. Salamat, napadaan ka. Okay, so tandaan natin mga kapatid, madaling maging mananampalataya. Madaling maging sabihin na tayo born again Christian. Pero mahirap ipamuhay ang pagiging mananampalataya. Lalo na't hindi katapat sa puso mo. Lalo na't hindi mo totoong kinilala ang Panginoong Hesus. Sa mga kapanahonan natin ngayon, malaking usapin iyan. Dahil tayo ay nasa dulong panahon, end times, at ang isang ikinakatakot natin ay maraming mga taong inaakala na sila'y mananampalataya. Pero ang totoo ay hindi pala. Ako isa yan sa aking minsan nagsisilbing kabigatan o alalahanin. Bilang pastor, bilang lingkod ng Panginoon, minsan iniisip ko, Lord, ito kayang mga taong ipinagkatiwala mo sa akin ay totoong nanampalataya sa iyo. Pero sa totoo lang po, gaano man ako mag-isip at mag-alala, hindi ko naman hawak ang kanilang kaligtasan. Hindi ko hawak ang kanilang mga puso. Wala akong magagawa kung hindi magturo si Pastor Claude, si Pastor Nandi ngayon nandiyan. Wala tayong magagawa kung hindi ituro ang salita ng Panginoon at ang mga hayaan nating ang Panginoon din ang kumilos sa puso ng mga taong ito. Pero again, napaka-importante ng pagbabahagi ng salita niya at yung tunay na pagkilos bilang totoong mga mananampalataya. Ipakita natin ito bilang mga anak ng Panginoong Diyos. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig sa gabing ito. Hanggang dyan lang po ang ating pag-aaral ngayon, Isaiah chapter 58 verses 9 and 10. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Ama sa gabing ito, sa tagumpay ng katatapos na pag-aaral. Nawa nga Panginoon ang laman ng iyong mga salita. Ang mga mensaheng ito ay iyo pong pagyamanin sa mga puso namin, sa mga nakapakinig, at maging doon sa mga makakapakinig ng recording. Tulungan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami at masunod namin ang lahat ng ito. At ito'y maging kapuri-purit, karangal-rangal sa iyo. Maitaas namin ang pangalan mo sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Salamat po, Ama. Ito po'y panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat pong muli sa inyong lahat. Salamat, Leia, sa paghabol. Pastor Claude, siyempre si Marlon,
si Ate Rose, si Brother Edgar, si Ate Angie, Pastor Nanding, si Irene, at kung sino man yung ibang naka-join. Okay, hindi ko alam ang buong pangalan ni ako si Palnet, ayan. Okay, pakilala ka kapatid. Okay, lagi kita nakikitang naka-join so hindi ko alam yung buong pangalan mo Okay, salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.